Kaligtasan mo. Alerto. Pato. Sinalaki ng NBI ang isang kumpanya sa Makati dahil sa umano'y panloloko sa mga dayuhan. Nangihingi umano ito ng donasyon para sa mga biktima ng bagyong Yolanda, pero ang perang nakolekta, ibubulsa lang pala. Si John Consulta, naka-alerto 24. Arestado ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang mahigit 100 empleyado kasamang operator ng ProAct Telemarketing Incorporated sa Makati City. Maging ang Canadian National na operator ng kumpanya na si David Gilinski, arestado. Sa loob ng tanggapan, makikita mga computer units at telephone working stations na ginagamit nila para umano mga panloko. Target nila, mga dayuhan mula sa Europa, Amerika, Asia at Middle East. Nagsasend lang kami ng email. Pero hindi namin alam kung anong laman ng email. Basta yung nasa script lang, yun, binabasa lang namin. Modus din daw ni Gilinski ang pagbukunwari ng fundraising event para sa mga biktima ng Yolanda. Pero ang mga nakolektang pera sa sariling bulsa na pupunta, hindi sa mga biktima ng bagyo. Supposedly mag-donate siya sa Yolanda, pero inatras niya yata. Baka may mga additional investment na siya nakuha. Tumanggi magbigay ng pahayag si Gilinski, pero git ng kanilang abogado, walang ginagawang masama ang kanilang mga kliyente. As far as the accusations are concerned, our client is not guilty of any of those, and we will prove it in the proper legal forum. We will answer in court. Violation will be the violation ng Cybercrime Prevention Act natin. And we are also looking at the possibility na may violate sila sa data privacy law natin. Sinilakay naman ng NBI ang tatlong magkakahiwalay na target area sa Sampaloc, Manila, Pasay at shopping center sa UP Diliman. Tumambad sa raiding team ang mga kahon ng mga photocopy ng mga original na libro, medical at law books. Alam niyo ba sir na medyo bawal pala yung pagpapasirox ng walang paalam sa mga libro? Opo sir. Minsan po pag talagang suki namin, humingi po sila Ng discount? Ngayong papalapit na ang panahon ng pasukan, patok na naman sa mga estudyante ang mga photocopy ng mga libro tulad nito na hinango mula sa mga orihinal. Pero ayon sa NBI, labag ito sa ating batas at maaaring maparusahan ang mismo mga estudyante na nasa likod ng pagpapakopya ng mga libro. Hati naman ang mga estudyanteng aming nakausap, kaugnay sa nakasanayan na raw na pagpa-photocopy ng mga libro. Bilang estudyante, ang hirap gumastos ng bumili ng libro. At least sa photocopy, nakatipid ka, tsaka nakuha mo naman yung maaaral. Pinagbabawal lang kasi kami ng prof namin na buong libro ang pinapotocopy. Bakit? Copyright infringement din kasi. It's very hard to buy the originals when yung presyo na iniisip natin na mahal. Pero if you look at it in a way na tumutulong tayo sa mga authors and someday, tayo mismo magiging authors tayo. Do we want others to copy our work illegally? Kinumpis ka ng NBI ang mga photocopying machine at mga ibang gamit at mga photocopy na libro. Inihahanda ng patong-patong na kasong isasampa laban sa may-ari ng mga naturang establishmento. John Consulta, naka-alerto 24.